Praise God. You may be seated. Thank you. Amen. Last two Wednesdays, we discussed about the stand of the church in terms of women in the ministry. But by this time, mga kapatid, I know that some of you already grasped the message last 2 weeks about this arguments about women standing in the pulpit. And I think I have given you much verses and scriptures and explanation for you to know that women are not prohibited in this church to stand behind the pulpit and preach the Word of God. As we all know that the qualifier is not man, it's God. It's the Holy Spirit who qualifies men. And hindi tayo ang nagka-qualify. Hindi dahil graduate ng Bible school, hindi ko mo, we have this training. Hindi yun ang basihan, mga kapatid. The Bible tells us that the Holy Spirit empowers us. The Holy Spirit gave us anointing. And this anointing is not a gender based. This is a God purpose based, mga kapatid. So ang Holy Spirit, ang anointing is always goes to all flesh, as the Bible says in the book of Joel, mga kapatid. Okay, so tonight I would like to bring to you a good character in the Bible that I want everyone to have, mga kapatid. And through the help of the Lord Jesus, pagpalain tayo ng Panginoon. I would like to read in the book of Daniel chapter 6. Can I ask everyone to please stand? Bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Daniel chapter 6 verse number 3, the Bible says in the New King James Version, "Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps, because an excellent spirit was in him, and the king gave thought to setting him over the whole realm." Daniel is distinguished above all the governors and the satraps and all the people, the high-ranking officials in his time, in the time of Babylon, wherein they lead or they conquer the Israel. So, sila, sabi ng Bible, Daniel was above them because Daniel has this excellent spirit. I would like to teach you tonight about the spirit of excellence. Can you please bow your heads? And Lord Jesus, we pray that we will understand, Lord, this word. I pray your anointing be upon us, God, and forgive us, Lord, in all our sins. And I pray that let your spirit move in the midst of us and give us, Lord, understanding upon your words. Thank you so much, Jesus. Bless us tonight, and upon all the hearers of your word, I pray for them to be blessed as well. In Jesus' name I pray. Amen. You may be seated. Now, the Bible says that Daniel lived in Babylon. So Daniel is in Babylon. Okay? So the Babylon is a type of, with a rich culture, a culture of luxury. It's a culture of idolatry. So pagsamahin nyo na doon yan. Yaman at pagsamba sa Diyos-Diyosan, corruption. So anything that you would want in this world, nandun yun sa Babylon. And that is where Daniel is living. And yet, this Daniel, the word of the Lord tells us that Daniel stood out not by position, but by the quality of his spirit.
Meaning to say, he lives in the world, he lives in Babylon, full of luxury, full of worldliness, full of idolatry, full of corruption, pero he stood up. Nanatili siya, he is distinguished. Naiiba siya sa lahat ng governor, sa lahat ng satraps o opisyal doon sa Babylon. Naiiba siya. Because Daniel has an excellent spirit, mga kapatid. Everybody say amen. So it is possible that we, while we are living on earth, living in this sinful world, then we can distinguish ourselves as a separate, as a different, mga kapatid. And yan ang nagagawa ng pagiging Christian. Yan ang nagagawa ng banal na Espiritu, mga kapatid. Because the Holy Spirit is the Spirit of holiness. And holiness separates you from worldliness. That's why we believe in the Holy Spirit. If you believe in holiness, living in holiness, and yet you don't believe in the Holy Spirit, I don't know kung anong pinaghuhugutan mo ng doktrina mo if you believe in holiness, and yet you don't believe in the Holy Spirit. Everybody say amen. Holiness stems from holy God, Holy Spirit. And there is only one Spirit according to the Bible, mga kapatid. There is only one Spirit, and that is the Spirit of God, and that is God Himself. So meaning to say, brethren, it means that Daniel didn't just do well, but he did everything as unto the Lord. Lahat ng ginagawa niya, si Daniel, ang kanyang ginagawa is always unto the Lord. Palaging para sa Panginoon. Palaging para sa kapurihan ng Panginoon. As Colossians chapter 3 verse 23 says that whatever we do, we should do it with all our hearts as working for the Lord, not for men. And this is an advice for everyone. Hindi lamang sa mga manggagawa ng Panginoon, kundi sa bawat membro ng simbahan na kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon, hindi sa tao. When man cannot please you o man cannot applaud on you or hindi ka mapasalamatan, hindi ka mabigyan ng parangal, huwag kang sasama ang loob. Because we are here in the church to give the Lord the glory due to Him. As Colossians chapter 3, and whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. Gawin natin ito sa Panginoon at hindi sa tao. Saan nga ba nagmula ang spirit of excellence ni Daniel? Saan ito nag-ugat? The first point kung saan ito nag-ugat ay sa kanyang relasyon sa Panginoon. Simple as that. His relationship with God is excellent. Meron siyang excellent relationship because of his devotion. Kaya parang minamaliit natin yung devotion, mga kapatid, in the morning, devotion in the church. Don't you know, mga kapatid, naging excellent ang spirit ni Daniel because of devotion. Walang patid ang kanyang devotion, mga kapatid. He prayed 3 times a day. As the book of Daniel chapter 6, verse number 10 says, now, when Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room, with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day, and prayed and gave thanks before his God, and was his custom since early days. As was his custom. Ugali niya na po yun. Hindi lang yung panahon na pinirmahan yung decree na kung saan pag narinig nyo ang tunog ng mga instrumento, yuyukod kayo patungo doon sa rebulto na ginawa at kayo'y sasamba doon. Bago pagawin yun, mga kapatid, si Daniel, nakalagay dyan sa Biblia, ay matagal na niyang meron siyang devotion with God. His relationship with God is excellent. Doon nagsisimula, doon nagmula, doon ang ugat ng galing, mga kapatid, yung kanyang excellent spirit because of his devotion with God. His strength wasn't from intellect alone, but from his intimacy with God.
Pansinin niyo mga kapatid, kapag tayo po ay nananalangin, kapag tayo ay may devotion, kapag tayo ay may Bible reading, you can really feel that God is so close to you. And you can even hear the breath of God. The very soul or the very message of God, the anointing of God, you can really touch the presence of God. May mga pagkakataon, mga kapatid, na you cannot explain it. You just keep on crying and crying. Hindi mo naman alam bakit ka umiiyak, but all you know is the Word of God is so rich. Sobrang linamnam ng salita ng Panginoon na hanggang nakarating ka na doon sa iyong patutunguhan, sa iyong trabaho, sa iyong eskwela, sa anumang iyong kaabalahan, nandun pa rin yung message ng Panginoon sa isip at sa puso mo. At naghahanap ka ng lugar, mga kapatid, that you can cry, you can give thanks to the Lord, but you don't understand why. That's intimacy. That's the presence. That is why Daniel had an excellent spirit because of his relationship with God. I hope every one of us, mga kapatid, hallelujah, we can have a secret place with God every day. Go to your secret place. Talk to the Lord. Bitawan mo yung cellphone mo. Kunin mo ang Biblia mo. Have time with God. Go to the secret place before God. Alam nyo, before Daniel become excellent in public, he was excellent in the private. Grabe siya, mga kapatid, in his prayer life. So, I would like to ask everyone, let us imitate Daniel. Gusto natin magkaroon ng excellent spirit. We are distinguished above everything, everyone. Maiiba tayo. That stems from the relationship with God. Everybody say amen. The second is his integrity. Yes, ang integrity ni Daniel is like a solid rock, mga kapatid. In Daniel chapter 6, verse number 4, so the governors and satraps sought to find some charges against Daniel concerning the kingdom, but they could find no charge or fault because he was faithful, nor was there any error or fault found in him. Hinahanapan siya ng butas. Hinahanapan siya ng pagkakamali. Pero ang integrity, mga kapatid, ni Daniel ay buo. Hindi siya natatakot na siya'y hanapan ng pagkakamali. Hindi siya natatakot, mga kapatid, na kahit matataas pang opisyal ang siyang pumuna sa kanya, siya'y buo sa kanyang integridad sa Panginoon. Because the true excellence, brethren, is moral before it is professional. Nung pinag-aaralan ko siya, binabasa ko, sabi ko, moral, excellence is moral before it is professional. When we say professional, the people that can measure, the people that can see, the people that can notice, yung professional mo naman, ang galing mo naman. It's professional, it's profession. But before true excellence comes, mga kapatid, true excellence stems from morality before it becomes professional. Ibig sabihin, bago ka maging professional, bago ka maging successful, bago ka mapansin, mayroong pinag-uugatan yung iyong pagiging iba. And what is that? Your morality. Kapag ang moral ng tao ay mataas, kapag ang moral ng tao ay walang bahid sa Panginoon, yung professionalism will just come in second. Susunod lang yan. Pero ang una at pinanggagalingan ng ating professionalism is not our intellect. It's not our eloquence. It is the morality of men. Everybody say amen. Because true excellence doesn't start with how well you perform. It starts with who you are. Galing mo nga tumugtog, galing mo nga kumanta, galing mo nga magturo, but who you are. That's true excellence. Maybe mapapalakpak mo kami sa galing mo, maybe mapatayo mo kami sa kinauupuan namin sa iyong katalinuhan, sa iyong kagalingan. But that is just a seconds. Ganun lang yon. Saglit lang yon. Hindi nagtatagal yon.
Ang palakpak ng tao hindi nagtatagal. Ang bilib ng tao ay hindi nagtatagal. Pero ang totoong excellence, mga kapatid, it starts not on the how well we perform, but how or who we are really. Sino ba talaga tayo, mga kapatid? A good name is rather to be chosen than great riches. Sabi ng Proverbs chapter 22 verse 1. Di bali nang hindi tayo mayaman, pero pag nababanggit ang pangalan natin, blessing ang pumapasok sa isip nila. And every time na naririnig mo ang pangalan niya, mga kapatid, nabiblessed ka. Hindi siya mayaman, hindi siya matalino, pero kabibiliban mo yung kanyang espiritu. And I have one pastor that I really admire on that. At sinabi ko talaga yun, mga kapatid, sa harapan nila. Sabi ko, this man, hindi siya matalino. Hindi siya distinguished from everyone in terms of runong, in terms of galing. Sa Robert's Rules, parang medyo medyo pasang-awa. Hindi magaling mag-English. Baro-barok tot. Ang English niya. Trying hard. Pero mga kapatid, sabi ko, but this man with an excellent spirit, he never fought back. Kapag siya ay pinipersecute, tumatabi lang sa akin, sinasabi, maraming sinasabi sa akin, Pastor John. Sige lang, ganun-galon lang siya. Hindi siya lumalaban. Pero habang tinitingnan ko sa mga inoobserbahan ko ang buhay niya, habang siya pinipersecute, lalo siyang pinagpapala, mga kapatid. Lalo siyang pinagpapala ng Panginoon, hindi lang sa simbahan, kundi physically, materially, spiritually, nakikita ko, sabi ko, ang bless mo, Pastor. Yan pala ang bunga ng ikaw ay inaapi. Kaya sa mga gustong pagpalain, magpaapi muna kayo. Magpaapi kayo. Oo. So ang Panginoon, pag nagbiyaya sa atin, pag nag-bless sa atin, hallelujah. That's why if we are going to be careful of this, a good name is to be chosen rather than great riches. Sino bang ayaw ng riches? Ako gusto ko ng riches. Ayaw nyo? Ako gusto ko. Pero the Bible advises us, a good name is to be chosen. Mas piliin mo ang pangalan na malinis, ang pangalan na nakaka-bless. Pag binanggit ang pangalan mo, si Gander? Wala yun. Ayan. Mo, hindi naman natin mabago sa isip nila yon, pero hindi blessing, hindi riches yon. Pero sa malayong lugar, mga kapatid, pag nabanggit ang pangalan mo, hallelujah, nabibless sila. So yun ang excellent spirit. Saan nagbumula yan? Sa integridad natin sa Panginoon, yung moralidad natin, mga kapatid, sa Panginoon. If we have this high morality, then our name will be, hallelujah, chosen by many as a blessing. Now, on the third point, mga kapatid, the purpose of Daniel. The first one is, kanina, yung kanyang relationship with God. Doon ang gagaling yung kanyang excellent spirit. Doon sa humuhugot yung kanyang malapit, yung intimate relationship niya sa Panginoon, and by and through the devotion. The second is his integrity. The third one is his purpose. May purpose si Daniel sa kanyang puso. Do you have purpose anyway? Anong purpose niya sa buhay? Magyabang? Anong purpose sa buhay? Magpakapagod sa trabaho? Magpakayaman? Daniel chapter 1 verse 8, tingnan niyo mga kapatid. Ano ang purpose ni Daniel? Verse number 8, the Bible says, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. That is the purpose of Daniel. Ano yon?
Iiwasan niya na siya ay marumihan. Iiwasan niya na siya ay madungisan ng gawi ng hari. Kasi alam naman natin, Babylon is a worldly kingdom. Eh sabi niya, di bali na. Di bali na. He is working under the government of Babylon. But he is not with Babylon. He's just working under. It is just part of his trabaho. Because before Babylon could shape Daniel, Daniel already set his conviction. Yung bang pupunta ka sa isang lugar, alam mo ang lugar na yon ay punong-puno ng mga sale, mga mumurahin, mga, alam mo na, bagsak presyo. Ganyan, di ba? Pero you purpose in your heart, hindi ako bibili. Oh. Ngayon, pagdating mo doon, mga kapatid, praise God, nakita mo yung matagal mo nang gustong magkaroon na gamit. Grabe, 75% off. Anong ginawa mo? Dahil ikaw ay marupok, kay daling lumimot, binili mo, mga kapatid. Mura eh. Ito point ko. Si Daniel hindi ganon. He purposed in his heart. Ano yung purpose in his heart? Conviction. Merong grabing conviction si Daniel, mga kapatid. Because the word conviction is, meaning of this is the internal compass that keeps you true to God even when the environment tries to pull you away. Kahit na niyayaya ka na ng lugar na yon, uy, bumili ka na 75, 85% off. Buray mo, ang pera mo 1,000, marami ka na mabibili. Siyempre. 85%, kulang na lang ipamigay. Pero ang conviction, pag sinabing conviction, internal compass. Alam mo yung compass, kahit itago mo yan sa kaba ng bigas, pag pumalo sa north yan, papalo yan sa north. Kahit na ikaw ay taga-south, mapupunta ka pa north. Pa-north siya. Mapupunta sa panot. Panot. Yan. Ganon ang compass. Ibig sabihin, hindi siya nagpapa-impluensya sa environment, sa paligid niya. Kahit may malakas na hangin, kumukulog, kumikidlat, mainit, maulan, pag ang compass ginamit mo, ituturo niya sa'yo kung yun ang conviction. Na kahit na maraming humihila sa'yo not to go in that direction, ang conviction sasabihin, no, doon talaga ako. Kaya sinabi dyan that purpose in his heart means Daniel had moral and spiritual conviction. Meron siyang moral and spiritual conviction. He decided beforehand that he would remain faithful to God. No matter the pressure of Babylon's culture, Babylon's power, or temptation. Kaya kaya niyang mabuhay ng matuwid sa gitna ng makasalanang Babylon. Bakit? Kasi he purposed in his heart. May conviction siya. Tayo mga kapatid. Di ba? Umulan lang. Wala na. Hindi na magsisimba. Uminit lang. High blood daw siya. Lahat naman ng reason is valid. I will tell you directly, frankly, all our reasons are valid. Reason mo yun eh. Pwede ko bang i-invalidate yung reason mo? Hindi. Pag sinabi mo, Pastor, di ako magsisimba, kasi wala lang, trip ko lang hindi magsimba, tama pa rin yun. Kasi, opinion mo yun eh. Sa'yo yun eh, conviction mo yun eh. Hindi ko pwedeng baguhin yan.
Hindi ako nangangaral para baguhin ang conviction nyo. Ang Word of God ang magkukonvict sa atin, hindi yung tao. Kaya kahit nakikinig kayo sa online, hindi wala ka dito, pero I preach the Word of God, nakinig ka sa Word of God, na-convict yung heart mo. Ibig sabihin, totoo, nag-amen ka doon sa Word of God. Naniwala ka sa Word. That's your conviction. Everybody say amen. Ganun si Daniel. So, when the opportunity came to compromise Daniel, he didn't have to think twice. His decision was already made. Hindi ako kakain ng pagkain ng hari. Naku, nung inihain ba naman dyan yung napakasarap na steak. Malambot. Tapos marami pa mga prutas-prutas. Sabi sa kanya, Daniel, kain ka na daw, sabi ng hari. Siyempre, ikaw lang mag-isa doon sa kwarto, anong gagawin mo? Wala naman nakakita eh. Patikim nga. Hindi ganon si Daniel. He purposed in his heart. Because Babylon could teach him, pakinggan nyo ha, Babylon could teach him, Babylon could rename him, Babylon could surround him, but it couldn't reshape his conviction. Kahit na anong ipakain mo, ihain mo kay Daniel. Kahit na pakitaan mo ng maraming yaman yan. Sa kanya, he purposed in his heart. Hindi mo na mababago ang hugis ng kanyang conviction. Hindi mo na mababago ang heart niya. Yun na talaga siya. Kaya kung tatanungin niyo, bakit naging excellent ang spirit ni Daniel? Yun. Relationship niya sa Panginoon. Kasama yan. Ito sinasabi natin, yung integrity niya at saka yung purpose niya sa puso niya. Kaya pala natin, mga kapatid. Kaya natin. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo ba? Kayanin mo. Kayanin mo. Bago sana bumalik ang Panginoon, makaya natin, mga kapatid. Alam niyo yon, naiisip niyo ba yun na, Lord, sana bago ka man lang bumalik, makagawa ko ng isang bagay na hindi ko pa nagagawa noon para sa iyo. Nagdi-desire ba kayo ng ganon? Ibang Lord, bawa, di pa ako nakapag-fasting, Lord, ng 120 days eh. Grabe ka, 120 days. Isang araw nga, di mo kaya eh. Gutom-gutom ka eh. Pero nag-iisip ka, sana makapag 40 days and 40 nights ako bago man lang bumalik ang Panginoon. Nagdi-desire ba kayo ng ganon? Di ba, tinan nyo yung sagot nyo, di ba? 40 days and 40 nights. Oh, walang kain-kain. Oh. 40 minutes lang pala yun. So again, Daniel had this excellent spirit because of his personal relationship with God, his integrity, and his purpose in his heart. Now, there are excellence in different areas of our life. First, I would like to give you this. Yung area of ministry. Lahat, karamihan sa inyo dito ay may ministry. Si Daniel, he is excellent in ministry. Bakit? Because Daniel is faithful in his service. Tapat si Daniel sa kanyang service. Imagine nyo, nag-serve si Daniel sa 4 na hari. 4 na hari ang kanyang pinaglingkuran. Ni isa doon, ni isang administrasyon, wala kang nakita na nag-revolt siya, nag-rally siya sa EDSA, o nag-file ng impeachment sa kanyang hari. Wala. Because he is faithful. Yet, his spirit never changed. He was consistent, not circumstantial. Hindi ko gusto ko tong leader na to. Sige, susupport ako. Ay, swangit tong leader na to. Hindi ko ito susundin. Sa ibang leader ako susunod. Magpapalipat ako ng ibang grupo. Hallelujah. Kung kayo mga kapatid, somehow, kayo ay naire-regroup, kayo ay nailalagay sa grupo. Hindi nyo ba alam na yan ay pagkakataon ng Panginoon para tayo ay palaguin? Dati, nung ako ay nagsisimula pa I'd been in the group of which napaka-weak na group.
walang pakialam yung kagrupo ko. Sinabihan na kami ng aming leader na, you search the scripture sa darating na cell group natin, you exhort one by one. Pagdating doon, wala, nakaganon lang. Hindi ako nakapagbasa eh. Sabi ko, sarap, batukan to. Sabi ko, para ako lahat gumagawa ng assignment ng grupo namin. Weak yung grupo. Pero kung gusto kong magreklamo, pwede akong magreklamo. Pwede akong magpalipat ng ibang grupo. Pwede ko ginawa yon ng panahon namin ni Sister Franz doon sa grouping namin. I serve the Lord with all my might, mga kapatid. With all my strength. And ang area namin yan, yung area ng Christianville, yung Soldiers 4, yung bahay nila Sister nila Sister Grace dyan, hanggang doon sa may simbahan nila Pastor Dinolan. Yan ang area ng cell group ko yan. Doon yan, buong yan. Diyan ako nangangaral dati, nagtuturo. Yan yung area ko dyan dati. Diyan pa yung may demonyong kinikwento ko sa inyo pagpasok ko sa bahay na parang plastic balloon yung ulo ko hinihipan. Yung pala demonyo na pala nandoon sa loob. Daming karanasan sa area na yan. Kaya sa area na yan, mag-ingat kayo. Grace, marami dyan. Maraming demons dyan. Nalala ko yung demonyo, mga kapatid. Sabi ng isang pastor, kung gusto mong sirain ang gusto mong sirain ang simbahan, huwag mo nang tawagin ng demonyo. Sabi niya, ikaw lang sapat na. Sabi ko, salbahe yung pastor na yun na. Kung gusto mo anyang wasakin ang simbahan, huwag ka na magtawag ng demonyo. Ikaw lang sapat na. Sabi mo sa katabi mo, ikaw lang sapat na. Hindi naman tayo maninira ng simbahan. Pero tama yung sinabi niya. Kung gusto natin sirain ng simbahan, hindi mo na kailangan, demonyo, pasok. Hindi ganon. Ikaw lang, mag-ala demonyo ka lang, tapos na tayo dito eh. Pero hindi natin gagawin yan. May kapangyarihan ng Panginoon, baka tayo struck dead na lang isang araw dito, mga kapatid. Again, do not serve. Si Daniel, he served by not asking for recognition. Do not serve for recognition. Serve with excellence because God sees. Nakikita ng Panginoon yung ginagawa natin. Totoo yun, mga kapatid. If you are asked to exhort, then pagdating mo dito, dadalawa, lilima. Saan naman yung exhortan ko dito? Nakakatisod naman sila. No! Yung reward wala naman sa kanila eh. Ang reward nasa iyo. Don't ask for recognition. Huwag mong hintayin, ang ganda ng sharing mo, ang ganda ng sinabi mo, na-bless ako. Lalo kang yayabang nun. Naku, yung ibig ko sabihin, don't wait for recognition. Alam niyo kung bakit? Doon pa lang sa nagpe-prepare ka, panalo ka na. Bakit? Ano pine-prepare mo? Anong sinasaulo mo? Word of God. Nasaan ba ang blessing? Nasa Word of God. Kaya doon palang panalo ka na. May makinig yan o wala. Pag nag-exhort ka, you have your reward. Pag may ginawa ka sa church, you have your reward. Kahit di ka nakikita, nagwawalis ka, ikaw nag-a-arrange ito, naglilinis ka. Bagamat may CCTV, nakikita kita. Pero mas nakikita ka ng Panginoon. Nakikita ko rin, yung linggo, wala ako, nandun, may CCTV doon. Alam ko kung sino yung nakabunot sa mga cellphone nila. At habang nangangaral ang pastor dito o si Sister Franz, nagsi-cellphone, nakikita ko doon. Did I approach you at sinabi kong, ba't ka nagsi-cellphone? Di ba, wala naman ako in-approach sa inyo. Because you did it for the Lord, not for me. Bahala kayo dyan. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Ang sinasabi ko lang, mga kapatid, let us always think that God sees everything. Everything. Lahat. Nakikita ng Panginoon. Alam niya nga panaginip mo eh. Alam niya nga panaginip mo eh.
Kaya kayo, ingat kayo sa mga panaginip niyo. Alam ng Diyos yung pinapanaginipan niyo. Paano pa yung nananaginip ng gising? Alam din ng Diyos yan. Yung nananaginip ng gising, mga kapatid. Madalas akong ganyan, mga kapatid. Nananaginip ako ng gising. Alam niyo bang itong simbahan na ito, mga kapatid, ay ito'y bunga din ng mga panaginip ng gising? Oh, alam mo yung simbahan natin pinagmulan sa pilar dati, mga kapatid. Maliit pa dito. Siguro, kalahati nitong kalahati nito. Kalahati ng kalahati. Doon nagsimula. Parang Sunday school sa baba. Nung naglalakad ako dyan sa loob ng pilar, sabi ko, isang araw, sabi ko, magiging ganyan din ang service natin. Yung, meron dyan yung eskwelahan dyan yung puro glass. Sa may plaza, naalala niya yan? Tinuro ko yan. Isang araw, sabi ko, magiging ganyan din yung servisan natin, yung pinagdadaluhan natin. May kasama akong kapatiran, pinagtawanan ako. Hey, si pastor, nangarap. Sa isang banda, natisod ako, pero hindi ko lang nasapak eh. Ano ba yan? Hindi ko lang... Joke lang. Hindi ko na-rebuke pala. Nasapak tuloy. Hindi ko na-rebuke. Nadulas, sorry. Nadulas. Joke lang. Hindi tayo mananapak. Nasaktan ako. Gusto kong sabihin, ba't ka naman ganyan? Imbis na i-encourage mo ako eh. Na-discourage ako. Si pastor nangangarap. Hindi ko pinahalatang natisod ako. Pero dinala ko sa panalangin yon. Tuwing matutulog ako, nai-imagine ko, ito may stage. Kasi salat tayo sa sa physical, sa facility talaga. Magmula nung nagsimula tayo. Palagi ko iniisip yon. Hanggang sa dumating ang panahon na, nagkaroon na tayo dun sa gym. Laki-laki nun sa gym, di ba? Ang haba nun. Oo. Pag umulan, grabe. Uulan din sa loob, mga kapatid, di ba? Trying hard. Lahat talaga, pati pintuan, pinag-iipunan, hanggang sa, nung maayos yung opisina, siyang binawi naman ng may-ari. Sakit din, mga kapatid. Pero sabi ko, ginagawa naman namin to para sa Panginoon eh. May mga nagbigay, kabibigay lang, ka-offering lang, kalalagay lang ng dibisyon ng opisina, biglang, after 1 month, layas na kami doon. Sayang ang pera. Pero yung mga taong yun, sabi ko, hindi naman din sila nagalit. Kasi they do it not for recognition. Hindi sila nagbibigay para ma-recognize. Nagbibigay sila para sa kanilang conviction. Kaya tutuwa ako, mga kapatid. Alam niyo ba, nung nakaraan punta kami ng Subic. Blessed na blessed ako. May driver pa. Pero inyo, may driver pa ako papunta ng Subic. Iba na ako ngayon, mga kapatid, may driver na ako. Hindi na ako nagdadrive. Pinag-drive ako, mga kapatid. Pagdaan namin sa tollgate, umangat yung tollgate. Sabi ko sa pastor yung driver, sabi ko, aangat yan in Jesus' name. Pag angat, nakita niya yung balance, sabi niya, pastor, dahing pera. Maglingkod ka sa Panginoon ng tapat, sabi ko. Pagdaan doon sa Easy Trip, iba naman yun eh. Easy Trip, iba rin yun eh. Sa may NLEX na. Aangat yan in Jesus' name. Umangat nga. Sabi ko sa iyo, maglingkod ka lang tapat sa Panginoon. Tapos nag-share na ako sa kanya. What we have now is zero. But God gave me. Ang Panginoon nag-supply. Wala talaga. Nag-supply sa amin ng Panginoon. Pagdating doon, basta sabi ko, tatrabaho lang ako. Sabi ko, Panginoon, ako ang coordinator doon, pero I have nothing in my purse. Pero magpupunta ako doon, maglilingkod ako sa iyo. Magsaserve ako. Pagdating doon, mga kapatid, hindi ako gumastos kahit piso. Pag uwi ko, meron pa ako. Ubus na nga. Ubus na yun. Ubus na. Nililiwanag ko lang. Ubus na yung meron. Naubos na. Naubos na. Baka kasi may lumapit sa akin mamaya Pastor, meron pa? Wala na. Ubus na. Ubus na. Nililiwanag ko lang. Ubus na yun. Pero mo. Ha? Pinag-register. Biro mo yung sasakyan ko. Ngayon nung nakaraan siya nakaranas na mag-full tank. For many, halos 1 taon, na full tank siya. Busog na busog to Sabi ko, pati yung gulong langgag mo.
Huwag hangin ilagay mo, gasolina, sabi ko. Tawa lang tawa yung ano. Sige, full tank mo, pati gulong, lagyan mo, para hindi ako maubusan. God is, alam niyo mga kapatid, pero of course, ayaw naman nila magpabanggit kung sino sila, kasi baka daw mawala sa kanila yung biyaya. Pero totoo yun mga kapatid. There are people who are silently, they don't want to be recognized in front of many, but they are doing their best to serve the Lord. Excellence in ministry. That is excellence in ministry. I'm not saying this because gusto kong magbigay kayo. No, no, no. It is you and your God. Sa pagitan nyo lang, ikaw at ang Diyos yan eh. Hindi na ako, labas na ako dun eh. Beneficiary ako eh. Bago mo kasi ibigay yan, meron ka na naging commitment sa Panginoon. So bago pa bumitawan niya, meron ka na naging agreement sa Lord. And that is your integrity with God. That is your excellence in the Lord. Ang Panginoon na magbabalik sa inyo yan. Everybody say amen. Kaya, excellence in ministry is not performance. It's stewardship. Nung nabasa ko, sabi ko, steward in ministry, excellence in ministry is not performance. Hindi pala sa galing, hindi sa runong. Stewardship pala ang excellence. Kung paano mo siya ingatan, paano mo siya alagaan, paano mo siya i-nurture, yung faith mo. Ang ginagawa mo, how are you going to nurture your faith? I will read my Bible every day, Pastor. I will pray from time to time, Pastor. That's good. I will listen to the sermon, Pastor. I study, Pastor. I fast, Pastor. Okay, anong tawag dyan? Is it performance? No. You are making a good steward of your faith. Inaalagaan mo ang iyong pananampalataya. Kaya ang pananalangin mo, hindi yan activity, hindi yan performance. Ano yan? Pag-aalaga mo sa faith mo. Because if you will not pray, faith will be loosened. Mawawala yan. Maniniglect. Hihina. Bakit? Kasi ang nag-nurture ng faith mo, prayer mo. Activities mo. Reading your Bible. Devotion. Kaya alam niyo mga kapatid, huwag kayong masyadong into performance. Bibigyan ng Diyos ng karunungan, huwag kang mag-alala. Bibigyan ka ng Diyos ng kaalaman, kakayanan, huwag kang mag-alala. Ang ingatan mong maigi ay yung sa sarili mong maging excellent palagi ang ginagawa. Always excellent in your spirit. Kapag ikaw ay nasa ibang tao, may relationship with other people, may mga tao, mga kapatid, na kapag under pressure na, nawawala na yung excellence. May taong bugnutin eh, na pag sumubra na yung ano niya, na umabot na sa sukdulan yung PC niya, magagalit na siya. Yung bang grace under pressure, mahirap yun eh. Kaya nyo ba yun? Yung kayo ay mabiyaya pa rin kahit kayo ay nasa ilalim na ng pressure. Si Daniel, ganun si Daniel. Even when plotted against Daniel, didn't retaliate or complain him. He kept his peace. Ang dami kaya nag-ano sa kanya dahil di ba walang makitang butas sa kanya, walang makitang mali. Ginawan siya ng mali. Alam niya, naririnig niya yung mga bali-balita, pero wala kayo nabasa sa Bible na nag-retaliate siya, gumanti siya. Bakit? Because he kept his excellent spirit under pressure. Kahit na nasa pressure na siya, pinapakita niya pa rin na ang buhay niya ay with excellence. And it's not only what we do, but how we react. How we react in times of pressure. Do we react impulsively? Do we react parang negatively? O we sit down, we think, ano bang gagawin ko? Under pressure ako eh. Ano bang magandang reaction ko na hindi maaapektuhan yung excellent spirit na meron ako? Ano kayang gagawin ko? Kaya mga kapatid, let's always act this, i-apply natin mga kapatid. Alam kong mahirap, depende sa personality natin, di ba? Pero, speak kindly even when correcting others.
doon sa isang araw, may isang tao na lumapit sa akin. Pastor, tanggap ko naman yung mali ko. Ang hindi ko lang matanggap, yung paraan ng pagkakasabi niya. Sabi ko, oo nga naman, magkaiba yun eh. Tanggap niya na mali siya, pero nung sinabihan siyang mali siya, ang hindi niya matanggap ay yung paraan ng pagkakasabi. Kasi pwede mong sabihin na, Sister, ang pangit mo. Nang hindi nasasaktan, paano mo sasabihin niyan, Brother Jillian? Ang tsaka mo, gano'n, di ba? Ano? Sis, hindi ka maganda, hindi ka rin pangit. Ano ka? Exotic ka? Ano ba? Ha? Distorted ka, sis. Hindi, pangit pa rin eh. Oo. Ayan. Alam mo, sis, talented ka, pangit ka lang. Di ba, sakit pa rin, di ba? Ang hirap, di ba? So, ngayon, sabi niya sa akin, Pastor, ang sabi niya sa akin, Pastor, tanggap kong mali ako sa ginawa ko. Pero nung sinabi niya sa akin, yun ang hindi ko matanggap yung paraan ng pagkakasabi niya. Yes, ganun yun. Arrogante, parang self-righteous, parang hindi nagkakamali. Oo. Condemning, parang kinokondemn mo siya. Kaya sabi niya, Pastor, tanggap ko yun. Tinawag ko siya. Kinausap ko, sabi ko, yung kapatid mo, tisod sa'yo. Nakorek mo na siya, actually, pero na-incorrect mo ulit. Nakorek mo na, pero na-incorrect mo ulit. Oh. Bakit? Kasi sa paraan, pasensya ka na, Pastor. Tinawag niya, tapos sorry siya. Sabi ko, from now on, let's always remember Daniel in his excellent spirit. Kahit under pressure, he can speak kindly. He can maintain his integrity in disagreement. Pwede mo palang buo ka pa rin sa integrity mo kahit na nagdi-disagree ka eh. Alam niyo, mahirap dyan mga kapatid, pag oras na ng pagtatalo, may tao kasing ayaw talaga magpatalo. Alam mo yun, yung parang wala namang, pag sinabing anong mas masarap na flavor ng ice cream, vanilla or yan, chocolate, ganyan. O matcha, macho kung gusto nyo. Makikipagtalo talaga. Hindi, masarap ang vanilla. Hindi, masarap. Di ba aling mag-away sila, mapatunayan niya lang masarap ang vanilla. Totoo nun, depende sa taste mo yun eh. Pero makikipagtalo ka dahil lang sa taste mo, isipin mo maigi yun. Kaya pag sinabing, ang asawa mo ang gwapo. Diba sinabi, ang asawa ko gwapo. Taste mo yun eh. Hindi namin taste yun. Kaya, ikaw yun. Paniwalaan mo yun. Huwag mo kaming paniwalain. Grabe ka naman, Pastor. Totoo yun. Ibig sabihin, bakit tayo, we go into disagreement because of taste? Sabi dyan, maintain integrity in disagreements. Kahit hindi na kayo nagkakasundo, buuhin mo pa rin yung integrity mo. Alam niyo, merong art of speech dyan eh. Manood kayo, mag-search kayo. May art of speech dyan. Na pwede kang mag-disagree to disagree. Agree to disagree. Mag-agree ka, pero totoo nun, you disagree. Kaya nga, I agree to disagree. Gaganon siya. Sabihin, sige, okay na yan. Okay na. Tama ka, masarap ang vanilla ice cream. Pero totoo nun, taste mo yun masarap. Pero ako, inag-agree lang ko. Pero I agree just to disagree. Para lang makat yung... Diba? Build bridges, not walls. Ang hirap nito mga kapatid. Hirap kayo magtayo ng tulay.
Pero mas madaling magtayo ng pader. Mahirap magtayo ng tulay. Pero madaling magtayo ng pader. Hindi, guilty tayong lahat dito mga kapatid. Kasi may preference niya eh. Pag sinabi, yun na naman yung taong mahilig sa vanilla ice cream. May pader na kagad. Ayoko nga dyan, sa mga grupong yan. Mahilig sa vanilla ice cream. So, may wall na kagad. No, hindi daw ganun. Si Daniel, hindi siya ganun. He built bridges, not walls. Let's show professionalism in teamwork, in ministry, in cooperation. Let's, alam nyo, yung bang, katulad nung nakaraan, di ba? So, yung disenyo ni, ni Mikey. Gandang-ganda ako sa disenyo ni Mikey. Yan, gusto ko yan. Nakailang edit doon sa pinupuntahan ni Paulo. Inedit ng inedit. Ba't iniban nyo yung design ni Mikey? Gusto ko nga yun. Hanggang sa bandang huli, anong sabi ko? Bahala kayo dyan. Di ba, nakita nyo, bahala kayo dyan. Kayo na bahala dyan, sabi ko. Kasi pagod ako na, sabi ko, ba't ko pa uubusin yung strength ko dito na, pwede ko naman sabihin, erase lahat ng opinion nyo, ito gusto ko. Pwede ko naman, pero sabi ko, bahala na kayo dyan. Kasi napagod ako. Yung bang, sabi ko, hindi to worth ng just for the teamwork, just for cooperation. Sabi ko nga, I agree to disagree. Pumayag na lang ako kahit na sa akin. Ay, kung naman itong ugat, kitang-kita yung ugat. Ang ugat nakatago eh. Ang ugat nakatiwangwang yung ugat. Hindi ko masabi yun na, okay na yan. Bahala na kayo dyan. Minsan ganon. Kailangan natin gawin yung ganon. Kailangan natin i-exercise minsan na, di baling mukhang talo tayo, pero ang totoo nun, panalo tayo. Kasi you keep your excellent spirit eh. Hindi, napigilan mo yung sarili mong magalit, mainis. Amen. Hindi yung palaging gusto mo ipakitang naiinis ka. Bahala ka, ikaw din. Because excellence in attitude opens doors of trust. Excellence in work and in vocation. Si Daniel nag-work sa government. Daniel was not a priest. He was a public servant, yet his work glorified God more than many priests of his day. O kahit nagtatrabaho siya sa gobyerno, sa Babylon, pero nakapagbibigay ng kaluwalhatian yung ginagawa niya. Kaya kayo mga kapatid sa trabaho, kung kayo man nagtatrabaho o nag-aaral, be punctual sa ministry. Mag-punctual din kayo. Simpleng bagay. Diba? Maging productive kayo. Doon sa inyong trabaho mga kapatid, pag walang nakatingin, diba, cellphone. Kuya ko eh. Doon sa office mga kapatid, alam ko na may nagsi-cellphone. Siyempre, alam nila yung anggulo ng CCTV, hindi ko hagip. Sabi ko kanina, alam kong sikreto ninyo. Umamin yung isa. Sabi ko, tila mo, dapat umamin ka kagad. Dapat di ko umamin. Umamin. Sabi ko, huli. Pastor, sounds lang. Pastor, sounds. I permit that sound. Pero, hindi ba masama? Pero, if you spend 10 minutes while you're on duty, 10 minutes, 15 minutes just on your cellphone, that's cheating. Pinabayaran ka per ora eh. Ora ang bayad sa iyo eh. Hindi naman per pindot mo sa computer eh. O per hawak mo sa walis. O per hawak mo sa manibela. O per hawak mo sa papel. Hindi eh. Per ora eh. So kasama doon sa ora na binabayaran sa atin. Let us not cheat. Kaya ako, binigyan ko example. Sabi ko, when I go in the office at medyo late yung dating ko, what did you notice? I went home late. I go home late. Bakit? To compensate the hours na wala ako sa office. Because I cannot cheat myself. Hindi ko pwedeng dayain ang sarili ko. Nakuha niyo mga ibig ko sabihin mga kapatid. Kaya excellent spirit, trabaho, eskwela. So pag pinapagawa sa inyo, gawin niyo ng tama. Nagwalis ka. Alam na alam kung nasa napunta ang walis, ang mga dumi.
Biruin mo yun. Wala kayo sa anak ko, mga kapatid. Walang isang minuto tapos walisan yung buong bahay eh. Oh, papakita pa sa'yo, may dumi, oh, yan oh. In 1 minute, kayang walisan yung buong bahay. Oh, meron kayong ganyan talent? Wala kayo. Pero ikaw na magulang, alam mo kung nasa napunta yung dumi. Alam mo yun, oo. Hindi tayo papadaya doon. Pero, I mean, tayo, kung tayo yon, alam mo namang hindi ka nagwalis ng tama eh. Ang hirap kayo magwalis. Masakit sa balakang. Sakit dito, oh. Ganun ka, oh. Kaya ngayon, iba, social na si Micah, di ba? Meron siyang ayos ah. So, please, let's not cheat. Huwag tayong mandaya. Kahit sa inyo mga tithes and offering, please don't. Ugaliin niyo mga kapatid. Kasi ako, when I was exposed with sa office, nakikita ko, sabi ko, hindi tama. It's easy to pretend, but in the sight of, kaya sabi ko, pag nag-rapture, naku, baka may mga maiiwan eh. So alamin natin mga kapatid na ang pinakapunot dulo ay ang excellent spirit. Yun, kapag meron ka niyan, I will tell you mga kapatid, you will be in God's kingdom. Kasama ka sa rapture, mga kapatid. Sa mga pag-aaral, kayo, mga kabataan, pag nag-aaral, ano ba ang ano nyo? Baon lang, di ba? Baon. Mga barka-barkada. Ganyan nung panahon ko. Ewan ko sa panahon ngayon. Kasi nung panahon ko kasi, madaling mag-alibay eh. May project, may practice. Pero ang totoo nun, wala naman. Eh, na-expose ako, mga bata pala na-expose na ako sa bisyo. Kaya lahat na lang namatay yung ganito, lahat na namatay sa amin eh. May alibay ka lang. Namatay yung uncle, namatay yung lolo, namatay. Para lang maka-absent ka. Sabi ng teacher ko, malas mo naman lahat sa inyo, patay na. Ubus na yung pamilya mo ha. Naubos. Makalusot lang eh. Patay si ganito, patay si ganyan. Sabi yan, intindi naman ang pamilya mo, napakamalas mo naman. Patay na sa'yo lahat. Sabi yan. Pero, tinan yung si Daniel, mga kapatid. Si Daniel kasama yung friends niya were found 10 times better than others. They studied the Babylon culture and curriculum, but filtered it through their faith. Ang galing, no? Kaya nila. Ang itinuturo sa kanila kultura ng Babylon, idols of Babylon, pamumuhay ng Babylon. Pero na-filter nila yun, no? Kasama nga doon yung si Meshach, Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung tatlo na yon. Kasama yun doon sa mga kaibigan ni Daniel na they studied Babylon, pero na-filter nila yung turo. Kaya nung oras na ng kagipitan, hindi sila sumamba sa Diyos-Diyosan. Na-filter nila yon. Ibig sabihin, pwede tayong we work and with this world, with the system, with the worldly system, pero pure pa rin yung heart mo. Filtered yung mga ginagawa. They learn culture without losing their conviction. Wow. Ang galing ng mga kapatid. Kaya, excellent pa rin siya pati sa karakter niya. Si Daniel, mga kapatid. Consistent si Daniel. Alam niyo ba na ang excellence is consistency? Kapag consistent ka sa karakter mo over time, excellent yan. Yung consistency, kaya yung pagdalo mo, consistent ka, excellent in nature yan eh. Hindi ako nagbibiro, mga kapatid. I don't mind if you don't want to go to church. Ayaw mo maging faithful sa church. Wala naman ako doon eh. Pero sinasabi ko lang, if you are consistent in one thing, espiritu ng excellence yan. Katulad, halimbawa, ayaw mong umabsent sa eskwelahan, kahit na bumabagyo na, may pasok kami, ma. Pasok, lumilindol na, may pasok pa rin. Grabe ka naman.
Hindi, may pasok, may project kami ngayon. Sino magtuturo sa inyo? Nakatakip yung ulo ng teacher nyo, lumilindol. Hindi kasi may pasok. Yung mga bata ngayon, very faithful sila sa pag-aaral. Yan yung mga glimpse of excellence yan. Ibig sabihin, wala silang pakialam kung ano nangyari. Basta focus sila doon. Gagawin nila yung the best nila. Huwag nyo silang pagtawanan. Glimpse of excellence yan. Ang sign niya na yung tao is excellent. Kaya may mga tao, di ba, nung umpisa kayo na-inlove kayo sa Panginoon, ang aga nyo palagi, di ba? Excellent yun eh. Nung tumatagal, na-inlove sa iba. Hindi na, late na, ayaw na, ex na lang si Lord, ex na. Ganun talaga palagi, sa umpisa palaging consistent. Pero alam nyo, isang beses mo lang maranasan yung negligence na naging happy ka sa, naging okay, komportable ka sa iyong negligence, yun ang magiging kalaban ng excellent o nag-excellence. Unti-unting mawawala yun doon. Everybody say amen. Kaya, excellence is not perfectionism. Gusto ko lang liwanagin po. Hindi po perfectionism and excellence. Bawa, tulad niyan, pinagpintura ng pulpito, pinagdikit ng logo. Pero sa logo, nakikita ko walang excellence. Bakit? Tingnan nyo. Bakit walang excellence sa logo? Bakit? Tingnan nyo maigi. Ha? Ano? Tingnan nyo, silipin nyo. Tingnan nyo sa ibaba. Ha? Merong? You see? Kapag ang tao may excellence, hindi po pwede yun. Based Sound check. yan. Walang excellence yung battery. Diba? So, ang excellence hindi pumapayag na may ganyan. Kita niyo to? Yan. Hindi work of excellence yan. Hindi siya pagiging perfectionist. Magkaiba. Excellence is not perfectionism. It's devotion. You are devoted in what you're doing. Iba yung perfectionism eh. Devoted ka lang. Tulad dito. Sabi sa akin, Pastor, barnisan natin. Praise God, barnisan. Nung pagdating ko ng linggo, ba't ganyan yan? Ano nangyari? Binarnisan niya, Pastor eh. Oo nga, pero ba't naglumulobo-lobo yan? Wala kasi in-apply lang ng barnis. That's wrong. Di ba? Because when you are devoted, I thank the Lord. May mga kapatiran talagang may initiative, hindi inuutosan pero ginagawa nila. What I'm trying to say is this. If you want to be an excellent with your spirit, try to be devoted. Parang ganito lang yan eh. Ay, pinag-exhort ako ni Pastor sa linggo, sa devotion. Ayos yan. Meron ako na-memorize na Word of God. Yun ang isi-share ko. That's not excellency. Alam niyo kung bakit? Because excellence means you sit down, you write your words, you think, you research, you pray, you read, you memorize. Then you perform. That's devotion. Ibig sabihin, you are devoted to exhort. Dinibote mo yung oras mo para makapag-exhort ka. Dinibote mo para makapag-aral ka, ma-memorize mo. May homework yun. Ganyan ang excellence. May homework. Devotion nga eh. You devote. Kaya alam mo, okay, you will not just say, sige, mag-barnis tayo. No. According to my research, yan, kiss-kissin muna natin. Then according again to my research,
Ito muna iunang ipapahid natin. Then according to, bakit puro according? Yes, that's devotion. Because you study what you are going to do. Ganon ang excellence. Hindi sa perfectionism. Kasi pastor, perfectionist. Gusto niya, pag kumakanta kami, nasa tono. Ay, kahit naman according to research, kailangan dapat nasa tono rin talaga. Oo. Naku niya ibig sabihin, mga kapatid. It's not perfectionism, it's devotion. Now, you serve God. Basta sisimba ako sa linggo, wala akong pakialam kung ano, at anong suot ko. Basta magsisimba ako sa linggo. Well, tama yun. Pero in some other point, are you devoted? Yes, I am devoted. Why don't you follow the Word of God? Why don't you follow the right dress or the right way of showing yourself to the Lord? May tamang paraan. You devote yourself. May ganon, mga kapatid. It's not about being better than others, but it's about giving your best to God. Ano ngayon, kung mapapalakpak ko kayo, kumanta ako dito ngayon, halimbawa, gusto nyo kumanta ako? Palabasin nyo si Rhea. Ano ngayon kung mapapalakpak mo ang tao sa galing mong kumanta? Diba sabi ko kanina, it's not about performance. It's about devotion. Kasi, it's always, our best is given to the Lord. May pumalakpak o wala, alam mo sa sarili mo na you have done your best. Best, ha? Huwag yung sasabihin, mga kapatid, masama talaga ang boses ko, pero sa Diyos ko naman iniaalay hindi sa inyo. Ay, di bumaba ka na lang dyan, sister, at pumasok ka doon sa CR, ialay mo sa Diyos yan. Huwag dito. Naku, kanya ibig ko sabihin, hindi mo siya pwedeng gawing excuse na sa Diyos ito No, you do your best to the Lord. Of course, if it sounds best to the Lord, it sounds best to everyone. O baligtarin mo man. Naku, huwag na masyado tayo dyan mag-dual dyan, kami matisod na. Kaya pag tayo ay may faithfulness, mga kapatid, faithfulness, purity, tatlo yan faithfulness, purity, and diligence, yan daw yung mark ng spiritual excellence. Pag nakita mo sa isang tao yan, ikaw ba ay faithful? Obserbahan ka niya, faithful siya. Ikaw ba ay pure? Medyo. Nako. Ikaw ba ay diligent? Ay, nako. Diligent yan. Matyaga yan. Tatapusin niya. Whatever you do, do it heartily as to the Lord. Gawin mo yan para sa Panginoon. That's why excellence is a form of worship. And every time you do things for the Lord, it's a worship. Bago ako magtapos, mga kapatid, ang reward ng isang taong may excellent spirit, anong ginawa ng Panginoon kay Daniel? He was promoted by God. Second is, he was protected by God in the dens of lion. Murain mo, mga kapatid. Hindi mo natinag si Daniel nung inihagi sa yungib ng leon. Diba? Yung hari, di makatulog. Sabi, ano kayo nangyari kay Daniel? Baka nagkalasog-lasog na siya. Kinabukasan, pagbalik niya, Daniel, nandyan ka ba? Ay, nandito po ako, boss. Buhay na buhay. Grabe. Kaya namangha, mga kapatid. Protection from the Lord. Kapag with excellent spirit tayo, mga kapatid, ang Panginoon, iingatan tayo sa anumang uri ng sakuna. We will be protected by our God. Pero, gusto kong tandaan ninyo that excellence does not exempt us from challenges. Katulad ni Daniel, hindi ko mo excellent in spirit. Excellent na pastor, inagis pa sa leon. Bakit si Job? Excellent din naman siya. Faithful siya. Pero ba't pinahintulutan? It will not exempt us from challenges. But there is one thing that I want you to remember. Though God will not exempt us in challenges, but the very good thing with the Lord is, He will be with us in time of our challenges. Ito yun.
Kaya nung nag-preach ako sa tunasan noong nakaraang linggo, sabi ko sa kanila, well, the only good thing about what happened with Peter when he was walking back to the boat is that he is with Jesus. He will never sink again. He will never cry for help again because Jesus is with him already. Pinahintulutan niya yung bagyo eh. Tingnan niyo, basahin niyo maigi. Talagang pinahintulutan ni Lord yun. Alam ni Lord may darating uwan sa panahon nila Pedro. Darating si uwan. Sinalubong nila yung bagyo. Nagka-windang-windang sila. Kitang-kita sa Book of Mark, pag binasa nyo, nakikita pala ng Panginoon yung na sila ay troubled. Kasi nasa hill, nasa mountain si Jesus nun eh. Nakikita pa sila ng Panginoon sa baba. Natutrouble sila. Pero kung titignan mo maigi, pinauna niya ang mga disipulo at siya ay pumunta sa bundok para manalangin. Bakit bundok? Pwede naman sa tabi ng dagat Kasi he purposely want to see the disciples while they are at sea. Nung nakita ng Panginoon troubled sila, doon ang Panginoon bumaba sa kanila. Napagkamalampan nilang multo si Lord. Kawawa naman si Lord. Tumulong na nga namulto pa. Oo. So anyway, mga kapatid, again, before I end, pwede palang gawin natin sa panahon natin. Kung si Daniel, ang kanyang buhay, ay namuhay siya ng banal sa gitna ng kurap na mundo, nabuhay siyang may katapatan, bagamat yung kulturang kanyang kinabibilangan ay hindi magandang kultura, worldly culture, mga kapatid, pero nagningning pa rin yung kanyang pagiging tapat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, Daniel is not just a story in the Bible, but it is a show of kind of attitude or spirit ng isang tao na pwedeng maging tayo. Pwede tayong maging Daniel sa panahon natin, mga kapatid. Because excellence is not just a title, it's a testimony. Pag tayo mo sa likod ng pulpito o naririnig yung pangalan mo, merong umaalingaw-ngaw sa kabila ng pangalan mo. Yung taong yan. That is the person is with excellent spirit. It's not about being perfect, brethren, but it is about being purely devoted to God. Are you devoted to the Lord? Are you devoted to the Lord? Amen. So hopefully we could apply this, mga kapatid. When you go home tonight, before you sleep, I challenge you, open your Bible. Read the book of Daniel, chapter 4 hanggang chapter 6. Basahin nyo. Bago kayo matulog. Sa anumang salin ng Biblia ninyo, mas komportableng basahin. Chapter 4 to chapter 6, basahin nyo bago kayo matulog. Lahat ng sinabi ko, makikita nyo na nandoon. Daniel was excellent in his spirit. And we can do the same, mga kapatid. Everybody say amen. Clap your hands to God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.